Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ni Maria, at tayo'y dumudulog sa Kanya para sa kapayapaan. Hilingin natin sa mahal na Ina, dalhin ang ating mga alay at panalangin sa Kanyang anak, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, upang tayo'y maging handa sa Kanyang biyaya ng kapayapaan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ating papurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, itong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Maawa ka sa akin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na
sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilo mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming si Yesu Kristo. Alang-alang kay Maria ang bireng ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pumunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasang hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mababaeng sumamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mabansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama, at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa iyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po.
Viva la Virgen! Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating mahal na Birhen at ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Magandang umaga rin po sa mga kapatid kong pari dito sa Quiapo, kay Father Jonathan, Father Robert at sa ating Kura Paroko at Rector, Father June Sescon. At welcome din po Father Reynante Tolentino, Rector ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Palakpakan din po natin sila. Pakingitian naman po yung mga katabi at pakisabi sa kanila, magandang buhay. Maganda po ba ang buhay? Amen? Ayan po. Maganda po ang buhay, lalo na ngayon at biniyayaan tayo ng pagdalaw ng ating mahal na ina, Birhen ng Antipolo, ina ng kapayapaan at ng mabuting paglalakbay. Dinadalaw niya ang kanyang anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya magandang unang pagnilayan, saan ba nagsimula yung ating tradisyon na ito? Alam po ba ninyo? Ipapaalala ko po sa inyo. Nagsimula po yung pagdalaw, pagpunta dito ng mahal na Birhen dahil nagkaroon tayo ng gera noong World War II. At noong World War II, para mapangalagaan at maprotektahan ang mahal na Birhen ng Antipolo, ito ay itinago muna dito sa tahanan natin sa Quiapo, sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Itinago at pinangalagaan ng kanyang anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Anong magandang itinuturo sa atin ng pangyayaring iyon? Yung isa pong napakagandang itinuturo sa atin ng tagpong iyon sa ating kasaysayan at sa kasaysayan ng ating mahal na Birhen ng Antipolo, na kapag sa ating mga buhay, nagkakaroon ng mga trahedya, nagkakaroon ng mga kaguluhan, nagkakaroon ng gera, meron tayong pwedeng takbuhan, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At sa kanyang tahanan, sa kanyang piling, tayo ay makakatagpo ng kapayapaan. Yung kapayapaan na ibinibigay ng ating mahal na Birhen ng Antipolo, ito ay nagmumula sa kanyang ugnayan at pananatili sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya ito po'y paalala sa ating mga buhay na kapag meron kayong nararamdaman na mga kaguluhan, kung hindi pang labas kaguluhan sa inyong mga kalooban, takbuhan ninyo ang ating Panginoong Jesus, gaya ng ginawa ng ating mahal na Birhen. Meron po tayong pwedeng maging takbuhan. Dahil kung minsan, alam naman po natin, kapag nagkakaroon ng mga problema yung ating mga buhay, yung isa sa mga tendency po natin ay tumakbo papalayo sa Diyos, magtampo sa Diyos. Panginoon, bakit ganito yung mga nangyayari sa akin? Tapat naman po ako sa inyo. Bakit niyo ipinapadala itong mga kaguluhang ito sa buhay ko? Araw-araw naman akong nagdadasal. Yun, mga pagdududa at pagtatanong na iyon, inilalayo tayo paunti-unti sa ating Panginoon. At nawa, wag yun yung ating patuloy na gawin. Matuto tayo sa ating mahal na Birhen. Sa panahon ng kaguluhan, hindi siya tumakbo papalayo sa ating Panginoon. Bagkus, ang Panginoon ang naging takbuhan niya. Ganon din po yung paalala sa atin. Palagi ang maging takbuhan ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang tahanan niya dito. Palaging manalangin, palaging tumakbo at makipag-usap sa Kanya sa pananalangin. Dahil ang Diyos palaging darating para kalingain tayo at bigyan tayo ng pag-asa. At katulad ng Birhen, tayo rin nawa ay maging mga anak ng kapayapaan, nakakapagdala ng kapayapaan sa mundo dahil natagpuan din natin yung kapayapaan na ibinibigay ng presensya ng Poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Kaya ang una ko pong imbitasyon sa inyo, kapag may mga pinagdadaanan po kayo, punta po kayo dito. Hanapin po ninyo ang ating Panginoong Jesus. Kapag nagkakaroon ng pag-aaway sa inyong pamilya,
iharap nyo po sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Kapag nagkakaroon ng pag-aaway sa inyong mga asawa, iharap po ninyo sa mahal na poong Hesus Nazareno. Kapag nagkakaroon ng mga pasaway na mga anak, ilapit po ninyo sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ayain niyo po sila dito sa ating dambana upang mabigyan ng kapayapaan ang inyong mga buhay. Lalo na po sa ating mga relasyon, yun po yung paanyaya sa atin. Kaya huwag po kayong magulat siguro kung minsan ayain na kayo ng inyong kapwa naglilingkod o kapwa mananampalataya na magsimba. Baka may kaguluhan din sa inyong mga buhay. Dalhin po natin ang bawat isa sa ating mahal na poong Hesus Nazareno. Ikalawa pong magandang ating pagnilayan sa pagdating po ng ating mahal na Birhen, yung una niyang pagdating. Alam po ninyo, yung una niyang pagdating ay magulo. At anong magandang mapagnilayan pa natin doon? Hindi ho ba kapag alam natin na magulo yung sitwasyon ng mga buhay natin, yung mga ina, hindi mapalagay. Yung mga ina, hahanapin ang kanyang mga anak para alagaan din, para tulungan, at para samahan. At marahil ganon din yung ipinapakita ng unang pagdating dito ng mahal na Birhen. Gusto niyang samahan sa kaguluhan ang ating mahal na poong Hesus Nazareno. Gusto niya tayong samahang lahat. Magkasama sila, nasasamahan tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. At ito po yung pangalawang paanyaya sa atin, na kapag tayo sa ating mga buhay, nakakaranas sa mga kaguluhan at mga problema, tayo nawang mga pamilya ay tunay na magsama-sama. Huwag tayong mag-iwanan kapag nasa gitna na ng kahirapan. Mas lalo tayong lumapit sa isa't isa. Mas lalo tayong kumapit sa isa't isa. At bilang isang pamilya, tayo ay manampalataya at kumapit sa ating Panginoon. Huwag po tayong mag-iiwanan bilang mga pamilya. Yun po siguro yung ikalawang mahalagang pinapaalala sa atin. Ng pagdalaw ng ina sa kanyang anak, patuloy nating samahan ang bawat isa, lalo na sa mga panahon na tayo ay nasa harap at gitna ng mga kadiliman at mga problema. At ang ikatlo pong mahalagang ipinapaalala sa atin at napakagandang pagnilayan sa ating taunang ginagawang tradisyong ito. Alam naman po natin, taon-taon dumadalaw ang ina sa kanyang anak at ang anak inihahatid pabalik ang kanyang ina sa kanyang tahanan sa Antipolo. Wala naman pong nangyayaring gera na ngayon, pero patuloy natin itong ginagawa. Ano pong mahalagang paalala sa atin? Na patuloy nating dalawin yung mga taong mahalaga sa atin, hindi lamang sa mga panahon na tayo ay may problema, hindi lamang sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa bawat panahon ng ating mga buhay, nawa patuloy nating bigyan ng panahon yung mga taong mahalaga sa atin para iparanas at palaguin yung ating mga ugnayan at pagmamahalan. Kahit na walang mga problema, pwede tayong magsama-sama para palaguin yung ating ugnayan at pagmamahalan upang sama-sama tayong dalhin ang bawat isa sa kapayapaan at kaligtasan. May dahilan po kaya patuloy nating ginagawa ito para paalalahanan tayo na nawa sa bawat taon, sa bawat tagpo, sa mga tagumpay natin sa buhay, puntahan natin din ang ating Panginoon at ang ating mahal na Birheng Maria. Tatlong bagay po na napakahalagang patuloy nating alalahanin at pagnilayan upang tayo ay sama-samang makapaglakbay ng matiwasay patungo sa buhay na walang hanggan. Nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isa pong kwento, sa pag-uusap po na aking naranasan. Sa katunayan po, kakabalik ko lang po galing Aklan. Dinala po namin yung Nazareno sa Aklan. At marami pong simbahan ang napuntahan at nabiyayaan po
ng presensya ng imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. At may isang lola, ako pong nakausap. Ang sabi po niya, "Salamat po, Father, dahil dinala po ninyo dito ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa katotohanan po, sa TV ko lang po nakikita ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno ng Quiapo. At nagpapasalamat po ako dahil pangarap ko po talaga na makita ang imahe po ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ako naman po ay walang kakayahan para makapunta ng Quiapo. At hindi na rin po kaya ng aking katawan na maglakbay pa patungong Quiapo. Ngunit ngayon, dinalaw po kami ng mahal na poong Jesus Nazareno. Maligayang maligaya po ako. Punong-puno ng pag-asa yung aking buhay. Nawa, marami pa po kayong madalhan ng poong Jesus Nazareno. At nung aking homily po doon sa isang parokya sa Aklan, ipinaalala ko po sa kanila, patuloy tayong dadalawin at pupuntahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, nasaan man tayo, upang bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng kaligtasan at kapayapaan sa ating mga buhay. Kahit na umalis yung imahe ng poong Jesus Nazareno, patuloy siyang dadating sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Eucharistia, sa pamamagitan ng pananalangin sa kanyang ngalan, sa pagsasama-sama natin, patuloy na dumadating ang imahe ng poong Jesus Nazareno. At ito po yung gusto kong iwan na hamon sa bawat isa sa atin. Kung ano po yung kapayapaan, kaligtasan, kapanatagan, pag-asa na naibigay sa pamamagitan ng ating pagpaparangal sa mga imahe ng mahal na Birhen at ng poong Jesus Nazareno. Nawa, yung ating mga buhay din, ito yung maibigay sa mundo. Yung bawat isa sa atin maging muka ng ating Diyos na pwede nilang matakbuhan kapag sila ay nakakaranas ng paghihirap. Pwede nilang matakbuhan para magabayan at masamahan sila sa mga paghihirap na dinadanas nila sa ating mga buhay. At mga presensya na pwede nating matakbuhan para magdiwang ng ating mga tagumpay. Tayong lahat po ay presensya ng ating Panginoon. Sumasa atin ang Panginoon. Huwag po nating kakalimutan iyon. Kaya nawa maging tapat tayo doon upang ang lumabas sa ating mga buhay, yung ating mga kilos at mga pananalita, magparanas ng pagmamahal at presensya ng ating Panginoon na nakakapagdala sa atin sa kaligtasan. Viva la Virgen! Viva poong Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ng daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating tugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. At tinawang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan,
naway matanto ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan na iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at aming buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Birhen ay ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana, na ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Inoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Kasama ang ating mahal na Birheng Maria, sama-sama tayong magtagubilin at tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristong muling nabuhay, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos,
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang anak ni Maria. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinandinindigan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, at siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ng mga kapatid kong paring basbasan kayong lahat. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria ng Antipolo, kami ay dinggin mo. Ina naming minamahal, ituwin naming gabay. Tulutan mong lumaganap, kapayapaan at katarungan sa bayang Pilipino, namimintuho sa iyo. Puri na namin tayo mangging, akayin mo kami sa aming paglalakbay, sa landas niya ring buhay. Tulutan mo kami makarating ng maluwalhati sa aming nilalangit, kaharian ng Diyos Ama. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami.